Hi, good morning. Here's our day 1 sa Tagaytay. After namin mag-breakfast sa Burger King, dumiretso na kami dito sa una naming destination. Nandito kami ngayon sa Tagaytay Picnic Grove. Nagbayad lang kami ng entrance dito na 75 pesos. 4 years old above, 75 pesos. Syempre, 3 years old below is free. Sabi ko nga kay hubby, ayoko ng gasto sa birthday ko. And he assured me na hindi naman daw kami gagastos ng malaki. This is our tipid gala. Sa heto nga, pumasok na kami sa Picnic Grove. Ito na yung entrance. Maraming bilihan ng mga pasalubong, mga souvenir shop. Habang nagtitingin-tingin si Mr. sa loob, video muna ako sa paligid. Syempre nakaka-amaze yung paligid at nakaka-amaze yung Mr. ko. Grabe yung memory ni Mr. Kasi guys, plinano niya na tong lakad namin mga 3 weeks, almost 3 weeks ago. Sabi niya nga sa akin, mag-file daw ako ng leave kasi may pupuntahan kami. Ilang araw ko siyang kinukulit kung saan kami pupunta. Tapos ang sabi niya sa akin, pupunta kami sa lugar na sinabi niya 2 years ago. Kasi daw guys, yun yung unang beses na niyaya niya ako na mamasyal. Hindi pa kami super duper close. Hindi pa kami nun. At yun nga, nasabi niya sa akin na gusto daw niya mamasyal kami sa Tagaytay. 2.5 years ago guys, hindi ko na maalala yun. Sa sobrang dami na namin napag-usapan ng mga lugar, hindi ko talaga maalala. Kaya ito, hinintay ko na lang na dalhin niya ako kung saan kami pupunta. Siya talaga yung mga nakakatanda ng mga details, ng mga napag-usapan namin, yung mga dates kung nasan kami. Samantalang ako talagang nakakalimutan ko. Siya lang talaga yung kilala kong ganyan. And lahat ng mga favorites ko, alam niya yan. Yung mga kinakwento ko sa kanya, minsan nababanggit ko ulit, tapos tanda niya pa rin. Ako, nakalimutan ko nga na sinabi ko na sa kanya yun eh. Grabe tong taong to. Grabe tong asawa ko, napaka-thoughtful. To love is to be known talaga. May naalala tuloy ako. May friend ako na nanligaw sa akin nung college. And I know na alam niya na allergy ako sa seafoods. Sa mga shrimps, crab, ganon. Talagang na-allergy ako yung mga malalaking fish na masyadong malalansa. Okay naman siya goods naman siya. Kaya lang, di ko sure, joke ba yun? Nagaya siya mag-dinner. Tapos dinala niya ako sa seafood island. As in, okay naman, fresh naman yung mga iluluto na seafood. Nakangiti pa nga ako ngiting ewan. Kasi parang joke ba to? Sakay na lang ako, okay lang, sige. Pili siya ng mga lulutuin, ganun. And sobrang off talaga sa akin yun. And parang almost 2 years na kami magkakilala at mag-friends. Ewan ko, basta after na nawalan na ako ng gana. Buti na lang, maaga kong na-realize na off talaga siya sa akin. So, ayun, hindi naman na nagtagal yung pandiligaw. Kasi sabi ko lang na may try kong papasa. Ako kasi, hindi ako tumitingin sa looks or kung ano yung kaya mong ibigay sa akin. Kasi kilala ko yung sarili ko, kaya kong mag-provide para sa sarili ko. Working student ako before at nakapagtapos ako ng college at napaka-independent ko na tao. Ang gusto ko lang is partner, nakikilalanin kung ano yung mga gusto at mga bagay na ayoko. Partner na sasamahan ako sa kahit anong sitwasyon. Hindi yung nandito lang sa tabi ko kapag okay ako, then pag hindi na ako okay, aalis. Yung kung kailan kailangan mo ng kasama, saka aalis. And I finally found my man, who will be there for me through ups and downs. At itong mister ko, sinubok na ng panahon yan. Char, hindi niya talaga ako iniwan. Ever since day 1 na makilala ko siya, feeling ko palaging may anino akong kasunod. 1 call away, kahit nga di tawagan yan dumarating At sa tagal namin magkaibigan, almost 2 years. Alam niya yung exact date Ako alam ko lang almost 2 years. Sa tuwing I'm feeling down, siya talaga yung nandyan. Nakikinig sa mga hinanakit ko sa mundo. Sure, hindi naman sa ganon. Pero yes, kidding aside, siya yung nakakita kung paano ko magwala
umiyak ng malakas, ng mahina humikbi, and kilalang kilala niya ako. Then one day, naisip ko, char. Hindi, naramdaman ko na lang na ito palang taong to na laging nasa tabi ko, na lagi kong tinatawag kapag may kailangan ako. I mean, may kailangang ipaasikasong mga papers, may isasubmit na kung saan-saan, yung sumasama sa akin sa hospital kapag may emergency or check-up, aside sa kapatid kong si Bajoy. Tapos tatanungin ka ng nurse, sino daw yung kasama? Friend lang po, tsaka pakinggan eh. Pero basta, one time nagising na lang ako na sabi ko, parang siya yung perfect match. Parang siya yung hinahanap ko. Nandito lang pala yung kailangan ko. Guys, may paiyak-iyak pa ako. And yes, since ayoko ng heartbreak, gusto ko happy lang at masaya ako palagi pag nandyan siya. And here we are. Sige na, tanggap ko na yung mga sinabi ko sa kanya noon na hindi ko siya magugustuhan. Eto na, kasal na kami. At siya lang yung lagi kong hinahanap. Sabi ko nga sa kanya before, sobrang bait niya. Deserve niya ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Pero napaka-genuine ang pagkasabi ko noon na hindi ko naman na-expect na ako pala yun. Grabe ka unexpected love. But I'm happy. Sa everyday na nagpapasalamat ako kay God, siya yung number 1 na pinagpapasalamat ko. Napakaganda nga ng view dito sa Tagaytay Picnic Grove. Then, niyaya ko na naman si Honey Bunch maglakad-lakad ulit kasi medyo mainit na dun sa bandang side kung saan nakikita talaga yung Taal Volcano. And then, niyaya nga ako ni Habi na sumakay ng horse. And sige, experience ko naman ang horse riding. Then, si Habi nga ay pinapasakay din nila. Kaya lang, mukhang hindi kakayanin ni Horsey. Naaawa ko kay Horsey. Pero sabi nga ni na kuya is itry daw. Kapag nahirapan si Horse, mag-add na lang ng isang kabayo. Pero ayaw na ni Habi eh. Gusto niya ako na lang daw yung sumakay. Pero yan, kung kakayanin ni Horsey pero feeling ko talaga hindi. Sabi ni na kuya, palakadin muna daw si Horsey. Kung mahihirapan siya, bababa si Honey Bunch. At hayan na nga, sa akin pala nakakapit si Habi. Sabi ni kuya, wag po kayo kay ma'am kumapit. Kaya pala feeling ko ako yung nagbabalance. Hayan nga. Konting lakad lang ni Horsey, bumaba na si Habi. Pinababa ko na siya kasi feeling ko talaga hindi kaya. So hayan, lalakad na si Horsey. Medyo kabado pa ako ng very light. Pero carry lang yan. Ayan, naglakad na siya. And I'm so happy. Para akong bata. So yan, nakadalawang ikot lang kami ni Horsey. Sabi ko nga kay kuya, okay na yun. Feeling ko tuloy pagbaba ko amoy horse na ako. Pero yun, nag-enjoy ako guys. And yun nga, pagbaba ko, eto na yung picture, naka-frame na agad. O diba, sabi kasi peace sign, pero ayoko talagang bumitaw dun sa horse eh. Anyways, pagkatapos namin mag-horse riding, dito naman kami sa kabilang side kung saan maraming puno. Kasi dito, medyo malamig na. So dito, pwede na kami tumambay at magpahinga saglit habang naghihintay ng lunch. Excited nga si Mr. kasi kakain daw kami ng bulalo dun sa tapat nitong picnic grove. Masarap daw yung bulalo dun. Napakalawak pala nitong picnic grove guys. Nakakapagod din siya na ikutin ha. Pero dahil gusto nga namin masulit yung entrance, kaya hayan, lakad-lakad kami, ikot-ikot. Maganda dito, hindi ganun karami yung tao. Or dahil baka maaga kaming pumunta. Magaling kasi ito gumayak si Habi. Yung tansya niya 7 AM, nandito na kami sa Tagaytay. Ganun yung lakad. Sulit talaga yung oras. And guys, bumili nga ako ng cotton candy. Then maya-maya nga nakita naman namin tong strawberry taho. So yan, bumili din kami kay Manong para matry. At upo muna kami saglit para kumain at magpahinga. Nagpapagutom talaga kami guys kasi kakain kami dun sa bulalo mamayang lunch. Ang fresh ng simoy ng hangin dito guys, pero hindi ganun ka-windy. Malamig naman yung paligid. Syempre, ikaw ba naman nasa gitna ng forest at nasa lilim ng mga puno. Ang ganda ng paligid, ang ambience, nakaka-relax. Tapos, goods din tong strawberry na taho. Masarap siya guys, carry lang. So, nung bumili nga pala kami ng souvenir kanina, yung suot ko na bracelet dyan, yung parang tribal na bracelet, bigayan ni Manong, freebie daw niya, dalawa kami para couple daw. Ang cute nga eh. So, yan guys, na mapagod na kami kaiikot kanina, and nakapagpahinga na kami, kumain lang kami ng cotton candy and strawberry na taho. Naisipan na namin mag-lunch since 12 o'clock na.
Din lang naman sa tapat ng entrance nitong Picnic Grove, din kami magla-lunch. So yan, one last look dito sa gitna ng forest. Ang ganda dito guys, super ma-appreciate mo yung nature. Nature lover pa naman ako. Sobrang nakaka-enjoy kahit medyo nakakapagod. At ayan, tatakbo na ako sa Bulaluhan, char. So yung tapat nga niyan yung Bulaluhan guys. So guys, nandito na kami sa Kura Kura Restaurant at matitikman ko na ang kanilang bulalo. Alam nyo guys, naging paborito ko ang bulalo dahil dito sa mister ko. So, pakita ko muna saglit yung mga menu. Ayan. So, yung isang serving ng bulalo is good for 2 na. Kaya, yun lang ang aming in-order. Going back dun sa kwento ko, naging paborito ko ang bulalo dahil kay mister. Hindi pa kami nun guys, parang friends pa lang kami na magiging close friend, ganon. Na-confine ako guys sa hospital due to COVID. Almost 1 month nga ako dun guys. Tapos bawal bantay, ganon. Every night yan, walang sablay. Pumupunta siya sa hospital, tapos nagdadala siya ng bulalo. Sa RNJ Bulalo, naging paborito ko talaga yung bulalo ng RNJ dahil sa kanya. Kahit sinasabi ko minsan wag na siyang pupunta, alam nyo guys, inihintay ko pa rin. Madidisappoint talaga ako pag hindi siya nagpunta tapos walang bulalo. Pero syempre, hindi ko sinasabi sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, wag ka nang pumunta dito. Pero deep inside talaga, hinihintay ko talaga siya na may bulalo. At never akong na-disappoint. Imagine almost 1 month yun. May dala siyang fresh milk, mga fruits. Diba? Akala mo boyfriend? Feeling yan asawa ko yan dati. Tapos niregaluhan niya pa nga ako ng jacket. Yung tribal na jacket. Hindi ko sana i-accept kaya lang sabi niya kasi Christmas gift. Eh di go. Tapos yung pala sabi niya binilhan niya ako nun before kasi para daw kahit hindi kami couple, meron kaming couple jacket. Ang cute nga nakakainis. Anyways, going back, ang sarap ng bulalo nila guys. And super refreshing din ang kanilang cucumber lemonade juice. Sahin nga, hindi namin mauubos to, feeling ko. Kahit super gusto ko pang kumain. Naka 1.5 rice lang ako. O diba habi, sira yung diet. Pero super enjoy naman kasi itong bulalo nila. Medyo pricey nga lang, pero sulit. At mahal kaya talaga yung bulalo, no? 499 nga pala yan. Share ko lang kahit di nyo tinatanong. Char. Anyways, enjoyin muna namin yung pagkain namin kasi sabi ni Habi, malapit na dito yung aming pag-i-stayan. Kaya makakapag-relax na kami. Then, tomorrow na ulit yung gala. Si Honey Bunch lang talaga nagplano nito. Itinerary siya lahat. So, ako, taga-support lang. At syempre, hindi ka magiging masaya kung hindi ako kasama. Char. Tama na nga, kikiligin na naman yung asawa ko. So, yun lang muna. See you sa next video. Thank you for watching. Bye!